Believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bawat yugto ng buhay ay may nakaakibat na bagong layunin. Minsan may kabigatan, minsan di maaninag ang liwanag at parabang walang katapusan. Iba't iba man ang pamamaraan, kung pagtsatsagaan, ito'y malalampasan. Sundan ang bawat salaysay sa Believable Stories tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito sa 106.7 Energy FM. Kung nais mong ibahagi ang iyong natatanging Believable Stories, ipadala lamang ito sa Energy FM Facebook page or e-email sa energyfmmanila106.7@gmail.com. Wag mo sabihin radyo. Wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pagdawag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Yan! Isang magandang araw po sa inyong lahat. Maulan pa rin po na Friday. Mag-iingat po tayo. At syempre sa mga motorista naman natin, na mga drivers, diba? Mag-iingat po tayo ha. Masyadong madulas ang kalsada. Diba? Wag po tayo magmadali. Diba? Lahat naman po tayo ay makararating sa ating pupuntahan. Ang traffic po, wala na talaga tayong magagawa. Correct. Diba? Pero yung flood control project, meron pa. Wala na rin tayong magagawa na divide na. Pero may pwedeng panagutin kung gugustuhin ng ating gobyerno. May mapapanagot ba? Oo, Paano nga. ang reaksyon? Pero umaasa pa rin tayo, Mare, na sana ay manaig pa rin ang katotohanan at ang hustisya. Kasi, Mare, ito parang ano to eh. Ano? 'Di ba? Sa bawat gusto bagyong mo yung reaksyon ko. Ano? na bawat may dumadaang bagyo sa Pilipinas, may mga natitegi tayong kababayan. Naawa ko. Oo, kasi 'di ba? Tapos ang dahilan yung mga Hindi flood lang control yung basta sa project bagyo, na. Mare. Yung mga ano lang eh. Yung katulad yung bumagsak na tulay. Ano na, wala nang ano. Yung mga nabagsakan ng tulay na yun, yung mga nahulog dun sa tulay. Mare, eto pa. Oh. Kinasuhan ata, if I'm not mistaken, kinasuhan yung truck. Yung truck na dumaan doon sa mismong ano. Kasi nga, hindi siya akma yung bigat ng tulay. Ay yung bigat ng truck doon sa tulay na bumagsak. Diyan sa, if I'm not mistaken, sa bandang norte yon. Ang iniisip ko lang, kung hindi dumaan yung tulay na yun, hindi natin mabubuking. Hindi yung truck Hindi dadaan yung tulay sa tulay. Hindi. Ipapaliwanag ko ulit. Yung truck driver na nagda-drive ng truck, kakasuhan nila. Kasi nga, dahil daw hindi daw akma yung bigat ng truck doon sa tulay na ginawa. Sige, tuloy. Ngayon, ang nakakalungkot lang nito, Mare, bakit nyo pakakasuhan? Kung hindi naman dumaan yung truck at bumagsak yung tulay, hindi natin mabubuking na substandard yung pagkakagawa. Yes. Tsaka isa pa, hindi ba? Unang-una, dumaan niya sa city engineer bago gawin yung tulay na yan. Correct. Bakit yung driver ang may kasalanan? Malay din ba niya na mahuhulog din siya doon? At saka, di ba may mga nagagwardya dyan bago makapasok sa tulay? Sa Skyway lang, Mare, di ba? Hinaharang na kaagad nila sa baba pa lang na ay hindi pwede dito yung mga ganito kalalaking mga 10-wheeler, mga ganyan na kung ano man. Diba? Kasi alam nila na ito lang yung weight na kaya. Ha? Talaga ba? Nakakaloka. Correct. Hanap na tayo ng sisisihin. Correct. Diba? Na forget na sira ang tulay. Kahit naman hindi yung truck ang dumaan dun eh. Diba? Correct. Kung talagang rurupok na yun, rurupok na. Nakakaloka kayo. Ay nako, kawawang ating mga kababayan, lalo na yung mga, alam mo dyan sa may Taft Avenue, Mares, specifically dyan sa may UN, baha na hanggang tuhod na kaninang umaga yung baha. Yung jowa ko, papaalis papunta ng NBI. Ayun na nga. So, nagbaon siya ng sapatos. Naka-short siya pupunta doon. Na-strand. Hindi naman na-strand. Hindi naman. Alam mo, nakakatuwa lang. Alam mo, maganda lang na lugar ang, alam mo yon na yung pumping station na may pinakamaganda dito sa lugar. Alam mo kung ano? Yung sa BGC. Kasi meron silang imbakan sa ilalim eh. Correct, diba? Parang Japan style. Oo. Yung flood, nila, yung flood control machine nila sa baba. Parang Japan style na.
Alam mo yun, kaya tingnan mo, anong parte ng BGC ang binabaha? Walay, di ba? Bumabaha ng afam. Oh, yan naman. Hindi lang ng afam, ng mga arabo, ng mga, alam mo yun. Anong tunog kapag nalulunod ka na sa afam, Mare? Ganon. Go. Nalulunod ka kasi sa Nalulunod saya. ka na. Go. Speaking of afam, may namita ko kapong ego. Ano pangalan? Kapag egoy ay Yung mga Black American. Black American. Oo, diba? once you go black, You will never go wrong. Diba? you will never go back. Hindi. I can go back naman. Ay, Pero, talaga. Sa diba, bagay. sa proper training at exercise. Yes. Ay, ang luwag na naman ang daloy ng trapiko sa buong Metro Manila. Oy, totoo, maluwag Hindi ikaw. Pero ang daloy ng trapiko sa buong Metro Manila dahil nga sa pag-ulan. Alam mo, minsan na pag-iisip na ako sa sarili ko. Kung traffic ka ba? Mara, traffic ka ba? Hindi Kasi minsan parang, wala man lang aray, gano'n. Oo, lalo na kapag malaki yung tax talaga, Mare. Anyway, Mare, sa ating back latest for today's video, makalipas ang mahigit 2 buwan, Mare, ay napagkawala nitong si MC at saka ni Lassie. Correct. Sa show na It's Showtime, kahapon nga ay tuluyan ang napanood ang dalawa. Ayan, August 21, kahapon. Ayan, sa It's Showtime. Maliban sa announcement sa official Facebook page ng It's Showtime na babalik na silang dalawa sa barangay It's Showtime, ay walang fanfare ang pagbabalik nina MC at Lassie. Pero ganun pa man, Mare, nakita natin, Mare, na mainit ang pagtanggap ng mga ng mga madlang people, especially ng It's Showtime family. Mare, alam mo baka parang na-miss sila, 'di ba? Oo. Alam mo, ito lang ang na-realize ko. Ano? Mahirap din pala nakapanayamin ang MC at Lassie. Dahil? Madaling araw mo sila makakausap kung kailan sila patapos sa Vice Comedy Club. So mga ano yun? Alas 2? Alas 3? Alas 2, Mare. So nakausap nga natin si Kuya MC, ay si Ate Lassie. At sinabi nga niya na nung kahapon daw, nung umeri sila sa It's Showtime, kabang-kaba siya. Bakit? Kasi nga, Mare, 2 buwan halos sila nawala sa It's Showtime. Kumbaga nanibago na naman siya. Correct. Binigyan pa nga siya ng bulaklak ng It's Showtime sila ni MC. Ay, talaga? Oo, Wow. bilang pa-welcome. At nakita ko naman, Mare, na mainit pa rin ang pagtanggap ng madlang people dito sa dalawa. Correct. Kabalintunaan ng mga nababalitaan natin na parang kaplastikan lang. Itong pagbabate. Di umano ni Meme Vice Ganda at saka ni MC. Ngayon nakabalik na. Ano na? Wala na. Ewan ko. Iba na yung takbo ng balita ngayon. So iba na ang narrative. Humingi nga ng pagpapakatotoo si nanay, di ba? Kaya nga, di ba? Sinabi niya kay Lassie si MC na MC. Alam mo yan. Oo. Alam mo yung mga nakarating na messages sa akin. Oo. Hindi namin gawa-gawa yan. May binabasa kami. MC. Alam mo yan sa inyo. Diba? Wala tayong magagawa, alam mo yan. Ba't adan? Ba't adan? Bakla ka, binaklaro naman natin. Pero ganoon pa man, Mare, nanawagan itong si Lassie, Mare, ng pasasalamat sa lahat ng madlang people na naghihintay sa kanila araw-araw na makapasok sila sa It's Showtime. Kasi ito na, nangyari na. Diba? Kasi simula nung nawala nga sila, buhat ng bunsod ng kanilang tampuhan, di umano, ay talagang halos, alam mo yun, buwan na din ang binilang nga. Pero kahapon, diba, sinabay din sa holiday ang pagbabalik ng dalawa kung saan nga naman ikinatuwa ng madlang people. Correct. Diba? At ramdam na ramdam mo din sa mga naglalabas ng mga videos. Correct. Yung hiyawan ng mga tao sa kanila na na-miss talaga sila. Napag-uusapan na din lang naman natin ang It's Showtime. Alam mo, kahapon hinangaan si Meme Vice Ganda at lahat ng mga It's Showtime host kasi doon sa isang portion ng game nila sa It's Showtime, merong pagkakamali na nabanggit yung contestant na dapat ay maglalaro sa pa-jackpot na nila. Ngayon, Mare, ang nabanggit niya is Nori Aquino. Dapat na Cory Aquino. So yun, after ng commercial break, 'di ba? After ng commercial break, binanggit nga na hindi pinayagan ng produksyon na siya maglaro sa jackpot round.
Kasi dahil nga, mali yung nasagot. So during the commercial break, pinapakinggan ulit yung mga yung isinagot ng contestant. Kasi ang imbis sa Cory Aquino, Nori Aquino. So paano yun? Ano nangyari? Nilaro ulit yung game na yon. Pagbalik Oo, after tapos ng hindi na siya commercial. sinama. Para makapili ng maglalaro sa jackpot round, which is si Jug Sugueta ang naglaro. Kaya yun, ang kahanga-hanga doon, naging fair sila. Kasi mamaya sabihin na naman, mali yung binanggit, ganito, ganyan. Correct. Alam mo naman yung mga tao, ang hilig naman gumawa kasi ng issue. Sabi nga ni Meme kahapon, we can do better. At least maganda, di ba? Correct, di ba? Ina-admit pag may pagkakamali. Normal din naman kasi, di ba, na nagkakamali ka. Pero yung araw-araw ka magkakamali, hindi na normal yun. Di ba? Correct. At saka, ganun kapag sa production, di ba? Yung matutong mag-admit kapag mali ka. Hindi yung may dadaan lang sa harapan ng camera, sisigawan mo. Paano yung sigaw, Mare? Oy! Nirehearse natin yan Ba't ka dumadaan dyan? Tapos sumayaw. Igiling-giling. Igiling-giling. Sandali! Hindi na naman sumasabay. Ang hirap ng isa lang nag-iisip. Ay nako, sa huling bahagi ng pag-uusap namin ni Ate si Mare, nagpapasalamat siya sa lahat ng mga tumatangkilit sa Bex Battalion. Ayan, sa Showtime Mare, mula Lunes hanggang Saturday, at saka sa Vice Comedy Club. Correct. Actually, nag-iimbita nga siya, Mare, kung baka gusto daw natin pumunta sa Vice Comedy Club. Sila ni MC nag-iimbita. Ay, talaga? Sige, one of these days. Total, matagal-tagal ang holiday. Diba? Ano ba sabi dito? Unfortunately, hindi ko feel ang high and mighty. Ano yan? Mighty MM? Palagi niya binubuli si Ann Curtis. Alam mo, yan ang hindi ko mag-get sa Mighty Meme. Alam mo, yan ang hindi ko mag-get sa mga kung hindi nyo kasi alam yung dynamics ng samahan nila sa It's Showtime. Kagaya natin dito sa diba? Sa Energy. Sa Energy, kapag kaharap natin si Cara sa programa niya, at natin siya, naku-corner natin siya ng mga tanong, sabi ng mga tao, binubuli daw natin si Cara. Pinapahiya daw natin si Cara. Hindi po namin siya pinapahiya kasi lahat po ng aming mga sinasabi pawang katotohanan lamang. Correct. At walang kasinungalingan. At malinis ang iyong konsensya dahil kung hindi sila naglagay, Mare, ng cellphone dun sa harapan ng istante, hindi mo naman kukunin yun, di ba? Dahil ang iyong konsensya ay clear. Otlum. Sino ba yun? Kinuha niya nga lang naman kasi nandun sa stand. Hindi siya nagnakaw. Burara lang kayo. Wala namang merong may-ari. Ay, nako, diba? Otlum. Hindi, pero yun ang mababalik si Otlum? Parang after ng baha, nawala siya. Ano inaano? Hindi ko nakikita sa sa social media. Diba? Below the belt na yun kay Ann Curtis. Hindi, kasi katulad din namin sa amin, ulitin ko, kami ni Tita Cora ganyan. Iba kasi yung rapport namin, katulad niya, pag tinatawag ko siyang pambansang akab. Diba? Kasi it is a way of, alam mo yun, enjoying our program. Di, tsaka ganito tayo, kahit sa likod ng camera, ganun tayo. Oo, ganun kasi kami mag-usap. Kaya kay Ann, tsaka kay Vice, feeling ko rin naman na, alam mo yun, baka ganun din sila. Ganun din kasi sila, kaya hindi naiintindihan. Although, alam mo yun, valid naman po yung reaction nyo. Komedyante si Vice. Pero si Ann Curtis, na ilalabas ni Vice yung kulit ni Ann Curtis sa pamamagitan ng pangbubus siya. Correct. Diba? Na ganyan naman kailangan kasi minsan yung buyuan. Diba? Para kahit papaano, lumabas mas yung naging kulit. magmukhang natural, hindi yung scripted na scripted. Diba? Ang pangit naman kasi kung scripted yung... At saka pangit po yung ganon, diba? Yung aanuhin natin yung way na pagpapatawa ng tao. Kasi nga, ang comedy ay subjective. Kung hindi nakakatawa sa inyo yan, malamang sa iba nakakatawa. Correct. Kasi hindi naman yan itutuloy-tuloy ni Vice kung hindi naman yan nakakatawa sa iba. Tama. Diba? Na nakakaloka. Nakasimangot na yung naka-selfie yung neighbor ko dito nung nag-tour siya here. Sino ang nakasimangot? Si Gandang Cara ba o si Ann Curtis? Ay, hindi. Si Terry. Terry Miss Fernandez. Ito yung sinasabi niya
Saan lugar ka? Saan lugar At saka yan? sinong Miss binabanggit Terry? niyang artista Oo. na nakasimangot? Sir Nasanay na Rams. siguro ang mga co-host niya kay Mime. Correct naman. Tsaka kung makita niyo naman ang ginagawa ni Jong tsaka ni Bong sa kanya, di ba? Kung buhatin siya at itama yung lato-lato niya sa braso nila. Oh, di Diba? ba? Oh, ito. Elisa Ohano, kayo din bully ni Cara. Oh. Talaga. Gusto niyo pa ba? Alam nyo, sa totoo lang, kung alam Gusto nyo lang, niyo ba? tsaka kung alam nyo lang kung anong ginagawa ni Cara sa amin sa Oo. likod ng camera, maaawa Correct. kayo sa amin. Mas Mare, it's your time na mag-confess na sa taong bayan. Papaano ka ba? Di ba, Mare, Oo. maraming ginagawa sa'yo si Cara? Paano yung ginagawa sa'yo? Ang daming pagmamalupit, ang daming kung anong inaakala niyong hindi, ganon. Tsaka, Mare, naaalala mo, di ba? Pag-message yan. Oo. Hoy! Mare, di ba, naalala mo, Mare? Oh. Yung lagi kanyang nilalait. Oo. Actually, madalas ako nilalait, binubuli. Kala nyo ba, hindi ako binubuli ni Cara? Diba? Madalas niya akong tawagin kalbo. Mm. Diba? Ito lang po yung pagkakataon namin upang makabawi-bawi Oo. din. Diba? Sasabihan nga niya ako ng kalabaw ako eh. Ah, talaga ba? Akala ko baka. No. Mas bully ka na. Siya, Mare, hindi tayo. Hindi ba ano? Di ba magkasilaki lang yun? Oo. Mas may sungay lang yung kalabaw. Oh. Hindi, di ba? Parehas lang yun nasa bukid. Okay na tayo. Si Cara nga, di ba? Mas maliit kasi yung sungay ng baka. Alam mo kaya hindi natin ma-demolition job itong si Cara kasi hindi tayo nagkakasundo. Oy, Mas diba? bully ka sa kanya. Mali pala. Mali. Ako lipstick lesbian pag kinukulit ako ng straight guy. Oo. Walk out me sa dance floor Alam mo, Be, linawin mo muna dahil ang wrong spelling ay wrong. Oo. Malabong comment mo. Diba? Pero yun na nga. Congratulations kay MC at saka kay Lassie. Correct, diba? So happy na nakabalik na po kayo. At syempre sa lahat pa rin po ng mga hindi pa rin po nakakapanood ng episode 1 ng Baklita sa podcast, up pa rin po yan. Of course, now streaming on Spotify. Uy, pasalamatan lang natin ha, si Tita Mayat na hindi naman mabiro. Correct! Sabi namin, manghihiram lang kami ng alahas. Correct. Bakit mo naman kami binibigyan? Oo. Diba? Diba? So sa mga susunod ng mga episodes, makikita nyo ang mga alahas sa suot ay galing sa Mayet de la Rosa. Uy, maraming salamat po. Diba? Ano nakakalo? Mabilis yan sa marketplace. Diba? O, yung mga kumari ko dyan, ha? Thank you so Oo, much. wag niyong baratin. Magla-live selling kami. Pag binigyan na ng discount, wag ng discount pa. Kaya nga, buraot kayo. Diba? Yung flood control Wala project ka na ng hindi way, binuburaot. Diba? Ayan na! Anyways, naku, happy Friday po sa inyong lahat. Tsaka yung umiyak si Cara sa Hot Stories. Oh. O, di ba kinomfort nga namin, lahat nga kami naglundagan. Kaya nga. O, ang tawag doon, kung binubuli talaga namin si Cara, di ba? Hindi sana tinuktukan namin siya nung umiyak di siya. sana hinayaan namin na, alam mo yun, ma-off-air siya, magkaroon ng air gap. Hindi ba lumundag si Sheena? Oo. Lumundag si Takora? Si Lumundag Jimbo. si Jimbo? Si Sisa hindi nyo lang nakita kasi nasa gilid siya. Oo, kasi kinuha ko dun sa kanto si Si Cara. Oo, di ba nakayup-yup siya dun sa kanto na Paano nga? Ganun lang yon. May kanya-kanya tayong dynamic sa Correct. trabaho. Huwag kayo nakikialam dahil kung nakalalabas na kami sa radyo, tinampal namin kayo! Magpaalam na muna tayo, Oo ate. nga, Friday na eh. Oo, 12:01. Wala si Cara ngayon. Kaya malaya ang mga bakla. Malaya na. Sagad na natin to, alas 3. Tayo na mag-hot stories. Oo, may ganun pala yun. Diba? Isa pa, hot stories. Anyways, maraming salamat po. Happy weekend po. Happy weekend, long pare. weekend. Oo nga, sa Diba? Lunes din Sa naman pala Lunes tayo wala na magkikita-kita. naman. So, mag-iingat po tayo sa mga kayo magpaplanong pumunta kasi syempre masama ang panahon. Make sure lang siguro wag na kayong lumayo muna, 'di ba? Para makaiwas sa disgrasya, 'di ba? Yung pagbabakasyon naman, alam mo, marami pang araw na pa pwede. Alam mo, sa tuwing uulan, maaalala natin yung mga flood control project na yan. Diba? Pero ganun pa man mga pangga, Ay, nako. ipaubaya po natin
sa ating pong gobyerno at sa batas kung ano po ang nararapat at pag-uusig sa mga nagkasala kung meron man nagkasala. No? Correct. Diba? So, ang title ng Baklitis ngayon ay Flood Control Project. Ay, nako. Anyways, ako mga pangga, maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Muli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo!